Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nihilingin ko po ang bawat saya magsitayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Hallelujah. Purihin ka, aming Panginoong Diyos. Sa oras na ito, aming Ama, sama-sama po kami na mga anak mo na dumudulog sa iyong banal na trono upang ikaw ay aming sambahin, purihan, pasalamatan o Diyos sa iyong kadakilaan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, pag-ibig mo sa amin. Ikaw ang aming matibay na sandigan, tanggulan, kanlungan sa aming buhay, kaaliwan, kagalakan sa panahon ng kalumbayan. Salamat po, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng kalusugan sa aming katuwang pisikal upang patuloy po na kami ay makasunod at makapaglingkod po sa iyo. Itong buhay na taglay namin ngayong Panginoon, nakaloob mo o Diyos, patuloy po namin iniaalay sa iyo bilang handog na buhay, ganap at kalugulugod sa iyo. Gamitin mo po para sa iyong kalwalhatian. At dalangin po namin ang gawain mo pong ito o Diyos, pangunahan mo po mula sa pasimula hanggang sa matapos po, Panginoon. Mula sa pag-aawitan ng mga makalangit na awitin na ialay po namin sa iyo, O Diyos. Mangusap ka, Panginoon. Namnamin po namin bawat liriko, O Diyos, na mga awitin. Patubayan niyo po ang iyong mga lingkod na mangunguna po sa pag-aawitan. At ganoon din po sa iyong lingkod na gagamitin mo po sa paghahayag po ng iyong salita. Patubayan mo po at muli, O Diyos, ikaw ang dumampi sa kanyang labi, Panginoon, upang ang mga salita mo po na mamutawi dito ay kami po ay mapagpala at mapalakas, Panginoon. At kami pong lahat, O Diyos, ay binibigay po namin ang aming pakikinig, ang aming puso upang tanggapin ang iyong salita. At dalangin po namin ang mga kapatid po namin na pabiyahe po patungo sa lugar na ito. Ingatan niyo po sila at makarating sa dakong sambahan na ito, Ama. At itinatagubilin po namin, O Diyos, sa iyo lahat ng mangyayat gagawin po namin sa umagang ito. At ikaw lamang po ang tangi naming itinatanghal, pinararangalan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Blessed morning po sa lahat. Ay, parang inaantok pa po tayo Blessed morning po sa lahat. Okay, are we ready to give the best praise to the Lord? Amen. So kahit po maulan at masarap matulog, no? Kailangan unahin po natin ang Lord lagi. Amen po ba? Amen. So, mukhang hindi pa po kayo gising, no? So lahat po tayo, ilagay natin yung mga kamay natin sa harap. I-shake natin nang magising-gising po tayo. Ayan. Shake, sige po. Gising na po ba tayo? Amen. Are we ready to praise the Lord? Amen. Come on, church, let's give the best up to the Lord. We only have one audience, and that is Jesus Christ. Amen.
praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout our praise, we celebrate, King of glory entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turning up this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turning up this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Jesus, we proud to shout your name. And we'll lift you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, remember the stars. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you. Lift you up. Lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We
Let's continue to worship the Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the dark.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, we speak Jesus, Lord God. We shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness of every enemy. Oh, Jesus from my family, I speak Jesus. Come on, let's declare it. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus from, oh Jesus in the streets, Jesus in the darkness, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. God, shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name shine, Jesus, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Church, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the darkness. Jesus in the darkness over every. Shout His name. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus, shout your name. Shout Jesus from the mountains.
is your name. You're the Alpha and Omega. We are nothing, oh Lord God, without you, Lord. So here we are, bowing to you, worshiping you, Lord God. Thank you, O Lord, for giving all the blessings, the overflowing blessings, O Lord. Thank you for providing for us, O Lord God. Thank you for keeping us safe, O Lord. Because your name is power, your name is healing, O Lord. Shout Jesus. Yes, O Lord God. Thank you very much, O Lord. These words are not enough to express how much you've done for us, O Lord. You died for our sins, O Lord God. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Amen. Pinagpala po ang bawat isa. Alam niyo po, nakaka-touch po yung kanta, no? Hindi ko maiwasan na tumulo ang aking luha kasi siya ang ating pag-asa, ang ating Panginoong Yesus. At naalala ko lamang po yung kaibigan ko. Last month siguro yon. Nag-text siya sa akin, nasa Amerika ito. Turing niya sa akin ay nanay. Sabi niya, mother, sabi niya, bigla ko na lang inisip na magpapakamatay ako, sabi niya. Tapos sabi ko, wag mo isipin yan, wag mo pakialaman ang buhay na binigay ng Diyos sa atin. Kaya yun po, kapag naalala natin ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa atin, kung nakikita niyo po may mga kaibigan kayo o may mga nakikita po kayong tao na dumaraan sa mga pagsubok, mga depression, mga anxiety, kahit hindi po nyo nakakausap, ipanalangin nyo po ito. No? Kasi napakahirap po yung taong wala sa ating Panginoon. No? Kaya kanina po yung kanta talaga nakakaano po. Lalo na pag yung kinakanta natin, Jesus is for my family. Naaalala ko po kasi ang pamilya ko, maraming pupunta sa impyerno kapag hindi po nila tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Nakakalungkot po yung mismong pamilya mo, maraming hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Yesus. Talagang nakakalungkot po yun. Kaya yung panalangin po natin sa ating Panginoon, wag po tayong magkulang. No? Ngayon po, darako naman tayo sa ating pagbibigay. Babasahin ko lamang po dito sa Lucas 21, chapter 21, verse 1. Sabi niya, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. At yun po, ano po yung nakita natin sa binasa natin? Ano po yung aral na nakita natin sa salita ng Diyos? Una po, nagmamatsyag po ang ating Panginoong Yesus. No? Tumitingin siya sa mga kasama niya. Nasa templo ang ating Panginoong Yesus. Alam naman po natin ang ating Panginoong Yesus, lagi siyang nandyan sa templo, sa dasalan ng mga tao, sa templo ng Diyos. No? Makikita natin dito sa Matthew 26, verse 55, day after day, nandun ang ating Panginoong Jesus at nagtuturo. No, ano pa po yung nakita natin dito? Nagmamatsyag siya, no? Alam niya kung magkano ang inilagay nila sa kahon. Alam niya kung ano ang nilalaman ng kanilang puso. Nagbigay ang mayayaman ng maliliit na bagay lamang.
nagbigay ang byuda na buo niyang kabuhayan. Maaring sa buong linggo po kabuhayan nito pero hindi po natin alam, no? Babasahin ko lamang po din sa English, no? While Jesus was in the temple, he watched the rich people dropping their gifts into the collection box. Andiyan po, no, yung collection box katulad na sa atin. Noon pa po, nandyan na yan. Then a poor widow came by and dropped into small coins, and 2 small coins. I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them, for they have given a tiny of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has. No? Yun, nakita natin, ang nakita ng ating Panginoon, dalawang klaseng tao. No? Isang obedience at hindi at isang disobedience, yung hindi po sumusunod sa ating Diyos. No? At biro nyo yung mga mayayamang tao, sobra na lang sa kinita nila yon. Yung surplus na lang sa kanila, yung surplus, di na mahalaga sa atin yan. Kahit ibenta mo yan, kahit magkano lang, pwede na. Pero po, ano yung nakita natin? Nagbigay lamang sila ng tiny, kumuha lang po sila doon sa surplus nila. No? Sa Kapampangan, yung kapuranggit yamo, yung binyena. Ne? Nakita po doon ng ating Panginoong Yesus kung gaano yung nilalaman ng puso ng mga taong ito. No? Kung lagi po tayong magbabasa ng Biblia, yung obedience, may blessing. No? May blessing. Yung disobedience, merong punishment, merong kaparusahan, no? Kaya tandaan po natin ito, yung sumusunod sa ating Panginoong Yesus, laging may blessing yan. Yun ang pangako ng Diyos. Yung pong hindi sumusunod sa Panginoon, laging may palo yan kasi tinutuwid ng Diyos ang mga tao, ang kanyang mga anak. Ano po? At ngayon po, saan po kaya tayo dito? Obedience or disobedience? Tayo lang po ang nakakalam ng puso natin, no? Kaya po tayo manalangin. Panalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Dakilang Diyos na mapagpala, kami po, O Diyos, ay patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagbibigay, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kayo po ang nakakakita sa nilalaman ng aming mga puso't isipan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, O Diyos, maging tapat, O Diyos, sa aming pagbibigay, O Lord. Patungo sa malawak na inyong kaharian at marami pa pong mabahaginan ng inyong salita sa pamamagitan ng mga perang ito na nalilikom ng aming mga bahay panambahan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Ito po, Ama, ang aming mga dalangin sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, my friends, magandang umaga po sa bawat isa. Kahit na mga giniginaw pa po kayo at gusto niyo pa pong extend sana yung pagtulog, pero oras po ng pagsamba sa ating Panginoon. Palakpakan natin ng Lord kasi tayo po ay nagtagumpay at talagang pinaglabanan natin yung tawag ng higaan at ng marami pang iba at talagang nagpasya po tayo na tumungo sa lugar na ito. Tayo po'y dadako sa ilang pong mga announcement. Sa July 5 po, ito ho yung ating worship night. Actually, dapat sometime po nitong June, kaya lang sa isang mahalagang okasyon po kung kaya't na-move po ito. July 5, costly worship. Mag-start po ng alas 3 ng hapon. So sana po ay mabigyan po natin ng panahon at tumungo po tayo sa ating lugar dito sa iglesia upang tayo po ay mag-participate at
isang pagsamba para sa Diyos. Sunod po, yung ating pong 38 Thanksgiving anniversary sa July 20 na rin po ito. So, previous months ago ay nakiusap po tayo na through sa mga grupo natin ay magkakaroon na po tayo ng collection para hindi po magiging burden po, lalo na po sa iba, yung 300 pesos para sa ating pong magpapakater po tayo. Actually, hindi po 3, mas mataas pa po doon. Pero somehow, since ang church po ay generous enough na lahat po nung kakayanin ay sino-shoulder na po. Pero sa iba na probably ay kaya naman pong pag-ipunan, kaya ganun po na pinakiusap natin na mas maaga na tayo po ay makapag-ipon. So, after po nung ating service, meron po tayong life group, yung DG. Bago ko po basahin yung ating question number 23, nais po natin, meron pong masasaya, meron pong mga malulungkot na mga pangyayari po sa buhay ng mga kapatid. Unahin ko na po muna yung masayang bahagi po. So, nais po, hindi ko alam na dito si Professor Jason Bautista. Wala po, yung parents po ang nandito, no? Nais din po natin silang batiin dahil yung kanila pong research ay composed po ng 5 mga teacher po ito ay internationally ay ipapublicize po ito. So nais po natin ipaabot po ang ating pong pagbati kay Professor Jason. Yung research po nila ay their collaborative research has been internationally published in the International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation, a prestigious platform for global academic contributions. So title po ay AI Literacy Among Pre-Service. So teachers' input toward a relevant teacher education curriculum. So palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Professor Jason Bautista. Nagpapaabot din po tayo ng yung ating pong panalangin din po, lalong-lalo na po sa pamangkin ni Sister Susan at probably ay apo. So apo po no, na meron pong problema sa kanyang liver. So ang prayer pa rin po at probably kung kaya natin na afford natin bumili ng mga t-shirt, ay pwede po natin gawin upang ang Diyos po ay patuloy na gumawa sa buhay po ng kanyang apo. And last, nais din po nating magpaabot ng ating pong pagdadalamhati kay Sister Chris na ang kanyang mom ay namayapa na po, nasa US. So parang sobrang sakit di ho ba na kahit na kaya mong pumunta, may kakayahan kang pumunta sa ibang bansa, pero dahil may mga limitasyon at meron pong mga dinidiman ang US, kung kaya't hindi nagagawa na tumungo po sa doon sa kanyang mami, no po. So, afterwards ay ipagpe-pray po natin ang mga kapatid po natin. Ano po? So, tayo po ay tutungo na sa ating pong question number 23. So, bakit kinakailangan na ang manunubos na ito ay tunay na Diyos? Upang sa kanyang kalikasan bilang Diyos ay maging sakdal at epektibo ang kanyang pagsunod at pagdurusa, sa gayon ay makayanan niya rin ang matuwid na puot ng Diyos laban sa kasalanan, ngunit kaya ring mapagtagumpayan ang kamatayan. So ito po ay sa Gawa chapter 2 verse 24. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Una po sa pagtatagumpay na ibinibigay mo po sa mga kapatid po namin, kay Jason Bautista. Salamat Panginoon sa mga karunungan na ibinigay niyo po sa isang anak na ito upang siya ay magtagumpay sa larangan po ng pagtuturo. Ganun din Lord, inaalala po namin ang apo ni Sister Susan sa mga panahong ito. Nagpapahayag po kami ng kagalingan para sa kanya. At dakilan Diyos, dumadalangin po kami ng himala, extension ng kanyang buhay, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong mayamang provision, ang patuloy na ipagkakaloob mo po. Ganun din, Panginoon, kay Sister Chris,
sa kanyang ina na mayapa na po. Panginoon, ang kapayapaan ay ihatid niyo po sa pamilya po ni Sister Chris, maging sa kanyang kapatid na nasa ibang bansa. Ay, alam niyo po, Panginoon, yung kalagayan at dalamhati po ng mga kapatid na nawalan ng mahal sa buhay. Pero nagpapasalamat po kami sapagkat nariyan ang mga salita mo, ang pangako mo na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Kaya dakilang Diyos, amin na pong itinitiwala ang lahat ng ito at sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita, ang kapayapaan ay patuloy na maghari sa aming mga puso upang lubos po namin mapakinggan at ipamuhay ang mga salita mo. Sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. Sige po, good morning po sa bawat isa sa inyo. Paumanhin po sa boses ko. Ako po ay hinamahan ng sipon. Salamat sa Panginoon at ini-increase na po yung aking immune system. Okay lang po ba kayo? Okay lang po kayo? Lagi po tayong may bagong, sa lahat ng pinagdadaanan ng buhay natin, hanapin mo yung perspektibo kung saan ikaw ay mas mabubuo. Okay po? Pag nakaranas po kayo ng pagsubok sa buhay nyo, hanapin niyo po yung perspektibo na kung saan mas mabubuo kayo. Okay? Ako po ay ibinigyan na po ako ng katangian ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos na pag mayroon kaming pinagdadaanan, na-excite po ako kasi bakit? Mawi-witness ko po yung gagawin ng Diyos. Hindi po tayo malulungkot kasi nakikita natin yung pinagdadaanan, yung pagsubok ng buhay natin, kundi tayo po yung na-excite. Sino po na-excite? Totoo? Pag may pinagdadaanan kayo? Kasi po, nag-iiba na po. Hanggat tayo po, habang patuloy tayong nakakapakinig ng salita ng Panginoon, nag-iiba po yung perspektibo natin sa buhay. At ang nakikita mo, hindi mo pagsubok, kundi kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. So instead of pain, you are, na-replace ito ng excitement. Ano? Sige po, tayo po ay manalangin. Hindi natin ito kakayanin, mga kapatid, kung wala po ang anointing ng Diyos, even yung pagpapaunawa sa atin ng Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. O God, na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. It is a wonderful day for us, Lord, to witness and to experience once again your power over us, Lord. Hayaan mo, Diyos, na malaya, Panginoon, ang pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Ano man ang nais mo, Panginoon, na i-fulfill, O God, for today, ay malaya ka, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. We are just inviting the Holy Spirit, Lord, na siyang magbibigay sa amin, O God, ng kakayanan sa bawat ginagawa po namin, O God. We rebuke the works of the enemy. At inaalaw lang namin yung pagtatagumpay ng Diyos sa buhay namin sa umagang ito. Purihin ka, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige. Masaya ba kayo? Sige. Sabi ko nga po sa Kebyawan, nung kami po ay naghihintay ng makakasama namin sa Bible study, konti lang tayo ngayon. Sabi ko kay Kuya Bob, hindi na bago sa akin yan. Hindi na bubago sa akin yan. Sa Saudi po, bumabiyahe po ako. Ang daratnan ko, 2 lang. Yung isa, inaantok pa. Hindi na bago sa akin yan. Pero from that small beginning, simple beginning, mga kapatid, doon ko na-witness that God is the God of multiplication. Yung 2, naging 16, naging 18, hanggang may balcony na. Ganun po ang pagkilos ng Diyos. So, the beginning ay na-discourage ka na, kapatid, at hindi ka na nagpatuloy. Hindi mo makikita kung anong gagawin ng Diyos. Okay po? So tayo po, ay sa bilang natin ngayon, sana naman, huwag na nating tulugan. Tayo na lang, ano? Okay? Okay po ba yan? Sino po excited? Ako po excited sa gagawin ng Lord, sa word ng Lord sa umagang ito. No? Bago po ako magpatuloy sa ating pong pag-uusapan, mahal ko pong malaman ninyo, lagi kong sinasabi na hindi natin ma-appreciate itong ating mga pinag-uusapan, especially if we talk about yung Old Testament time, kung wala pa si Jesus Christ sa buhay po ninyo. Mahalaga po na dyan na tinanggap nyo na po ang Panginoong Yesus sa buhay po ninyo sapagkat gaano man kaganda ang plano, gaano man kaganda ang mga pangako ng Diyos sa Old Testament time, magiging maganda lamang siya, magiging maayos, napakaganda lamang yan sa paningin mo at hindi mo mararanasan kung wala pa si Jesus Christ sa buhay mo. Pakakatandaan niyo po sana yon. Wala po tayong karapatang mag-claim ng promise ng Diyos kung wala pa si Jesus Christ sa buhay mo sapagkat itong mga pangakong ito'y pangako sa mga Israelites.
At tayo po ay nakakaunawa lamang, tayo po ay inherit lamang ng pangako ng Diyos. Sabi nga sa Galatians, dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus Christ, kayo na rin po ay tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Nasusundan po ba natin yon? Kung wala pa si Jesus Christ, kung hanggang sa labi pa lang yung pananampalataya mo kay Jesus Christ at hindi pa umabot sa iyong puso, kapatid, huwag kang mag-expect ng pangako ng Diyos. No. Yung po bang pananampalataya nyo kay Jesus Christ, umabot na po ba sa puso ninyo? O nasa bibig pa lamang? Pag hindi pa umabot sa puso, huwag kayong mag-expect. Ibig ko pong sabihin ay dinedeclare mong mananampalataya ka, pero sa puso mo, wala naman si Jesus Christ sa buhay mo. Sa puso mo, hindi po ganun ang pananampalatayang ginahanap ng Diyos. Ngayon kung ang Panginoong Jesus ay nasa puso na po ninyo, mahalaga na po sa inyo dapat ang kalooban ng Diyos na mangyari sa inyo. At hindi na po yung nais natin. Okay po? Alam niyo po, gusto ko lamang mag-testify, kahit sa maikli, sa mga simpleng bagay, gusto kong maluwalhati ang Diyos at gusto kong mapatunayan ang Diyos that even in the smallest details of your life, Diyos pa rin siya. Minsan kasi pag maliit na bagay, hindi na natin itinataas sa Diyos. Tama po ba? Pag kaya mo na, hindi mo na itinataas sa Diyos. Pero gusto kong malaman ninyo that even in the smallest details of your life, Diyos pa rin siya. Nung kami po ay magpapasimula na sa gawain, sa Bible study sa Kebiawan, ang lakas po ng tugtog doon sa kapitbahay. Grabe, ang lakas. Ano yung pinapatugtog? Scorpion yata yung pinapatugtog nila. So kami po ay nagpa-pray na, nag-opening prayer na po. Sabi ko, Lord, wala naman akong nabasa. Wala naman ako, hindi man siguro ako maniniwala na yung ingay sa mundong ito'y kaya niyang daigin yung salita. Kaya po ako nagpe-pray in the Spirit. Sabi ko, Lord, itouch niyo po yung puso na nagpapatugtog na ito na itigil niyo na ito. At hindi po pwedeng daigin ng kahit ano man dito sa mundong ito ang salita ng Panginoon. Sabi nga, di po ba, magunaw man ang mundo, ganun man kalubha ang mundo, hindi pwedeng hindi mangyari ang salita ng Diyos. Tapos ngayon, bubulabugin kami ng tugtog na napakalakas. Alam niyo ba, after the breaking of bread, bigla na lang pong nawala yung tugtog. May isa po sa amin, gusto nang tumayo para po kausapin na. Pero alam niyo po, nawala po yung tugtog, pinatay niya po yung tugtog. Yun po yung gusto kong sabihin sa inyo. Pwede bang kahit sa small details of your life, pakialamin niyo naman ng Diyos upang maluwalhati niya ang kanyang sarili sa buhay ninyo. Sabi nga, di po ba, hindi lang sa Diyos sa bundok, even in the valleys of your life, He is still the God that we serve. Minsan itinataas lang natin ang ating the big prayer lang, pero yung small prayer, kaya ko na. Kapatid, bigyan niyo ang pagkakataon ng Diyos na maluwalhati niya ang kanyang sarili sa buhay po ninyo. Okay po? Sige po. Sabi ko nga sa inyo, kung wala pa si Jesus Christ, hindi niyo ma-appreciate yung ating lesson. Pero I believe, tinanggap niyo na po si Jesus Christ sa buhay po ninyo. Sapagkat sa pakikipag-isa niyo, minsan pa, dun lang kayo pwedeng tumanggap at maging beneficiaries of the promise of God. Dun lang kayo naging Israelites by faith. Amen? Amen. So sige po, alam niyo po ang Biblia, naalala ko lang, alam niyo po ang Biblia ay, pag binasa niyo po ang Biblia, especially in the Old Testament time, alam niyo po bang this is a written story of your life and a written story of how God is faithful in your life. Naniniwala ba kayo? Ang Bible po is a written story of your life. I-justify ko po, Pag binasa niyo po ang Bible, especially sa mga lakbayin po ng mga Israelites at pag-uugali ng mga Israelites, may iba't ibang mode po ang mga Israelites. Meron silang angry mode, meron silang murmuring mode, meron silang doubting mode, meron silang talaga namang impulsive mode, meron silang mode kung saan hindi nila alam kung ano lang kanilang mga ginagawa. Di ba't minsan ganun din naman tayo? May times na magagaliting ka, may times na ang taas ng doubt mo, may times na hindi mo alam, hindi mo makakompose yung ginagawa mo. Kaya nga po, ito po ay isang perfect, a written story of your life.
Pero salamat kasi hindi yun ang gustong iparating ng Diyos sa buhay natin. Not our imperfection. Ang gustong iparating ng Diyos sa bawat isa sa inyo, doon sa mga mode ng buhay mo na ganon, na hindi ka perfect, sino ang Diyos? Ang Diyos ba ay Diyos pa rin sa buhay mo nung times na sobrang tindi ng galit mo? Ang Diyos ba, mga kapatid, ay Diyos pa rin sa buhay mo nung ang taas ng pagdududa mo? Hindi natin masasagot yon kung hindi natin mababasa sa Biblia at hindi nangyari yon sa Israel. But we can say sa Israelites, nung mga times na ang taas ng pagdududa, siya pa rin yung Diyos na yon. At yun ang story ng buhay natin. The Bible is the written story of our lives and how God is faithful in our lives. Amen po? Kagaya na lamang po nung binabasa ko po yung Book of Judges. Sino na po ang nakabasa ng Book of Judges? Malamig po ba? Dapat na-anticipate nyo na po ito. Nagdala po kayong kumot nyo. Last week po, hindi pa ganun katindi yung pag-uulan, giniginaw na tayo. Dapat pinaghandaan mo na ngayon. Balik po ako sa Book of Judges. Alam niyo po ang Book of Judges, pag binasa nyo, especially in the five chapters of the Bible, ang kukulit ng mga Israelites. Ang kulit, grabe. Papakamot ka habang nagbabasa ka. Itataas sila ng Diyos. Pag okay na ang lahat, kakalimutan nila ang Diyos. Babagsak sila. Pag bumagsak sila, tatawag sila sa Diyos. Nandyan na naman ang Diyos. Itataas na naman. Ganun na naman ulit. Babagsak na naman. Itataas na naman. Makakalimutan na naman ng Diyos. Babagsak na naman. Tataas na naman sila ng Diyos pagka tumawag sila. Sabi ko sa Panginoon nung nagbabasa ako, Lord, ang kulit nila, no? Buti may pasensya kayo. Alam niyo po, totoo naman. Sabi ko, hindi ba natututo itong mga Israelites na ito? Ang kukulit. Pero hanggang sa impararap po ako ng Diyos sa salamin, hindi sila makulit. Yan ang totoong larawan mo. Minsan, pag okay ang lahat sa'yo, nakakalimutan mo ako. Pero pagka nandun ka sa sadlak ng buhay mo, grabe yung pagtawag mo. Pag okay ka na naman at itinaas na naman kita, nakakalimutan mo na naman ako. So dito po, ito po ang perpektong larawan ng buhay mo. Pero salamat, sabi ko nga sa inyo, ang gustong ipaabot ng Diyos ay hindi yung ka-imperfectionan ng ating buhay. Ang gustong ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat ng areas na nangyayari sa buhay mo, nananatiling siyang constant na tapat sa buhay mo. Hindi ba kayo nagpapasalamat? What if God ay Diyos lamang doon sa perfect mode mo, hindi na doon sa doubting mode mo? Ano po kayong mangyayari? Halimbawa, yung covering ng Diyos, kino-cover ka ng Diyos dahil nandun ka sa perfect mode mo, na ginagawa mo yung tama, ginagawa mo, na-discern mo yung tama sa mali, kino-cover ka, pinagpapala ka ng Diyos, nagiging Diyos siya. Pero paano pag nandun ka na doon sa mode kung saan nagdududa ka? Tatanggalin niya na yung pagiging Diyos to sa buhay mo. What will happen sa bawat isa sa atin? Buti na lang, no? Buti na lang. Andyan pa ba kayo? Buti na lang sa lahat ng up and down, up and down, up and down ng buhay natin, ang Diyos po ay constant. Yung faithfulness niya, hindi na, tataas, bababa. It is constant forever. Yun po yung gustong iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay po? Wala pa nga po ako sa introduction. Sabi ko 30 minutes lang yung aking lesson. Pero tignan po natin. Time check po tayo. 10-12 pa lang naman. Nasa 12 minutes pa lang ako. No? Kagaya din po, recall lang natin, nung nakipag-wrestle po si Jacob, sino po nakakilala kay Jacob? Sino po siya? So Abraham, Isaac, and Jacob. Okay? Tignan lang natin, ano po ang madodraw nating kaalaman at paano ito magiging kalakasan sa bawat isa sa atin. When Jacob wrestled with God, after po ng pangyayaring yon, pinalitan po ng Diyos ang kanyang pangalan. Ano po ang pinalit? Israel. Kaya po may Israel. Pero kung titignan po ninyo ang meaning ng pangalan ng Jacob, it's a negative.
Ang Israel is positive. Ang Jacob po ay supplanter, manlilin lang. Ang Israel is triumphant, mananagumpay. So nung nakipag-wrestle po si Jacob, mga kapatid, pinalitan po ng Diyos after that event, pinalitan po ng Diyos ang kanyang pangalan. Kasi from that moment, nung tinanong ng Diyos, anong pangalan mo? Sinabi niya na po yung totoo. Ako si Jacob. Hindi na si Esau, ako si Jacob. Ako ito. Pinalitan po ng Diyos ang kanyang pangalan ng Israel. Pinalitan niya ng mananagumpay. Pero alam niyo po, napakaganda. Ito may matututunan tayo. Napakaganda. Dahil nung pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan at binasa niyo po yung kwento ng buhay ni Jacob, pagka nirecall po ng Diyos si Jacob, hindi lang po Israel ang kanyang sinasabi. Minsan Jacob, minsan Israel, minsan Jacob, minsan Israel. Bakit po? Hindi ba't mas maganda ang i-recall ng Diyos yung positive side mo? Bakit ganon? Jacob, Israel, Jacob, pinaghahalo pa rin siya ng Diyos. Kasi bakit? Even sa Jacob, even in Israel, siya pa rin yung Diyos. Ang gustong ipaabot sa inyo ng Diyos, mga kapatid. Even in your weaknesses and in your strength, He is the same God. Amen? Hindi ba kayo natutuwa? Na hindi lang sa Diyos, kapatid. Doon sa mga times kung saan marunong kang gumawa ng tama. But tayo nga po, in your weaknesses, siya pa rin yung Diyos mo. Okay na po? Sabi ko nga po sa inyo, ang Bible po is a written story of your life. Makikita niyo po kung bakit. Ang pag-uusapan po natin, alam niyo po pag-uusapan natin, when Israel demand for a king. Sino na po naka-encounter yon? Nabasa niyo na po? Nung ang mga Israelites po, naghangad ng isang taong hari. Tignan po natin, ano? Pumunta po tayo. Open na po natin ang ating mga Bible. Matatapos po tayong mabilis. Open your Bible. 1 Samuel chapter 8 hanggang 1 to 22 po ako. Nandun na po ba kayo? Hindi ba natin basahin? May matututunan po tayo. Kayo po ba ay naparito at dala-dala niyo po yung expectation niyo talaga sa Diyos? Ano po ini-expect niyo today? Ano ini-expect niyo po? Ma-check yung attendance natin? Sana po, pagpunta niyo po rito, ang ini-expect niyo, mapuno kayo ng Diyos. Okay po? Especially yung spiritual life po ninyo. Ako po'y namamangha na nilalabanan natin ang buhay nang tayo-tayo na lang. Minsan pa, nire-remind ko kayo. Kapatid, mga kapatid ko, buong kababaang loob, nire-remind ko kayo, hindi nyo kayang labanan ang hamon ng buhay kung wala ang salita ng Diyos sa inyo. Hindi po pwede. Ano po palalaban ninyo? Yung strength ninyo? Alam niyo po, yung pinakamaliit na galamay ni Satan, hindi nyo nakakayanin kung strength lang ang pinag-uusapan. O yung katalinuhan po ninyo, ang ilalaban natin, tingin nyo mas matalino kayo kay Satan? Ano pa kaya ang pwede nating gamitin, pwedeng resources natin para lumaban sa buhay na ito? Yung abilidad natin, mas maabilidad kayo kay Satan? Thousands of years, andyan na po siya. Hindi na bago yung kakayanan mo. Kayang-kaya kanyang pigain. So without the Word of God, hindi nyo kakayanin itong labanang ito, kapatid. And I am so surprised kung paanong nane-neglect, kung paanong mga kapatid na taken for granted na mapag-usapan ang salita ng Diyos. So huwag niyong tutulugan sana ang salita ng Panginoon. Ano? No, amen? Alam niyo po si King David, pag binasa niyo po, pag may labanan siya, ano po una niyang sasabihin? Bring me an ephod. Alam niyo po yung ephod? Hindi po ito yung tayo ng kalapati, ano? Hindi. Bring me an ephod. Laging ganon. Ano po yan? Yung
Suot po ng pinakapunong pare na merong 12 stones. Mamahaling stones, mga kapatid, na nandun. Anong meron? May mga nakasulat po doon, 12 tribes of Israel. Tapos yung mga kung ano yung mga nakasulat doon. Bring me an ephod. Sapagkat sa ephod, doon niya titignan kung ano sasabihin ng Diyos. Sabi nga nung pinag-aralan yung 12 stones na yon, paano nalalaman ni King David ang una niyang gagawin at ang kanyang gagawin? Umiilaw daw po yung mga stones na yon, kaya niya nababasa kung ano yung sasabihin ng Diyos. Ano po ibig ko sabihin? Hindi lulusob si King David nang hindi siya nakakarinig ng salita ng Panginoon. Sana ganun din tayo sa bawat isa sa atin. Ang battle na ito sa buhay natin, hindi nyo kakayanin kung wala ang salita ng Panginoon. Kaya ko na, malakas ako. Kaya ko na, matalino ako. Mas matalino ko kaya kay Satan? Hindi na bago yung katalinuhan mo, kapatid. Nandito na siya libu-libong taon. Wala nang bago. No po? Ako po nasusurprise talaga. Pero hindi natin masisisi. Kasi bakit? Ang kaaway natin, ayaw talaga tayong makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya lahat na ginagawa niya to prevent us from hearing the Word of God. At nang mabuo ang ating pananampalataya. Sige, basahin po natin dito. When Israel demand for a king, ang ating pong title ay, nakalimutan ko po yung title ko. God's goodness and faithfulness over our weaknesses. Our weakness. Now it came to pass, basahin natin para po tayo magising. No? Okay lang? Makisuyo na po ako. Para po may participation tayo. Basahin mo natin. Now it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel. The name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abijah. They were judges in Beersheba. But these sons did not walk in his ways. They turned aside after this honest gain, took bribes and perverted justice. So nakita natin, matanda na si Samuel, may dalawa siyang anak, so sila po yung nag-judge. Tapos ang sabi po doon sa verse 4, then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. And said to him, look, you are old and your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations. But the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. So Samuel prayed to the Lord. Nasusundan po natin yung kwento? So ang mga Israelites ay humihingi ng hari. Sige po, nanalangin po si Saul ay si Samuel at sabi, and the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. Alam niyo po, si Samuel ay propeta. At naalam po natin kung ano ang responsibility ng isang prophet. A prophet represent God to the people. Kung ano ba ang gustong ipahayag ng Diyos sa tao, pinapadaloy niya yon sa isang propeta. So ang sinasabi po ng isang propeta ay hindi nagmumula sa kanya, kundi nagmumula sa Diyos. Andyan pa po? Pero yung mga taong kikawa sa kaharap ni Samuel, sabi niya, ayaw na namin, gusto namin ng hari. It's as if they're saying, sabi nga ng Diyos, hindi ikaw ang nire-reject, Samuel. Ang nire-reject, ako, sabi ng Diyos. Tuloy po natin. Inaalala po ng Diyos ang kanyang ginawa sa mga Israelites verse 8 na po ako, according to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even to this day with which they have forsaken me and served other gods. So they are doing to you also. Now therefore heed their voice, however you shall solemnly forewarn them, and show them the behavior of the king who will reign over them. Sige? So Samuel told all the words of the Lord to the people who asked him for king. And he said, this will be the behavior of the king who will reign over you. He will take your sons and appoint them for his own chariots and to be his horsemen. And some will run before his chariots. He will appoint captains over his thousands and captains over his 50s. Will set some plow his ground and reap his harvest. And some to make his weapons of war and equipment for his chariots. Pakibasa po, medyo nangingal ako. And your vintage, and give it to his officers and servants. And he will take your male servants, your female servants, your finest young men, and your donkeys, and put them to his work. He will take a tenth of your sheep, and you will be his servant.
And you will cry out in that day because of your king whom you have chosen for yourselves, and the Lord will not hear you in that day. So tingnan po natin, nung humingi po sila ng isang hari na tao, sabi po ng Diyos, sabihin mo sa kanila kung anong mangyayari kung meron silang, ano po? Haring tao. Wala na. Lahat yung authority, gagawin niya na sa mga Israelites. So narinig po nila ang gagawin ng isang hari. Pag meron ng hari, ano po ang sagot ng mga tao? Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, "No, but we will have a king over us." Sa kabila ng sinabi ng Diyos, ito yung mangyayari sa iyo pagkahari na, taong hari na maglilid sa iyo. Pero sabi nila, "No, but we will have a king over us, that we also may be like all the nations." Ito po yung the root, ito po yung pinaka-root talaga. That we also may be like all the nations, and that our king may judge us, go out before us and fight our battles. And Samuel heard all the words of the people, and he repeated them in the hearing of the Lord. So the Lord said to Samuel, "Heed their voice and make them a king." And Samuel said to the men of Israel, "Every man go to his city." Nasundan po ninyo? Nasundan po ba natin? Tingnan po natin ang re-recall po natin. Sabi po ng Diyos sa mga Israelites at sabi niya pong Diyos kay Samuel, "Samuel, noon pa man, nung inilabas ko sila sa Egypt." So God is recalling His goodness and faithfulness from the day na inilabas niya sila sa Egypt. Ano po ba ang ginawa ng Diyos sa kanila? Meron pong summary sa ginawa ng Diyos in the book of Psalms. Basahin na lang po natin, Meron po ba? Sa book of Psalms po ako. Doon sa Psalms, Psalms 105, meron po bang naka-ready? 37 to 44. Okay, yan. Amen. So tingnan po natin. Uulitin kong muli. Sabi ng Diyos, ni-recall niya, mula nung inilabas ko sila sa Egypt, hanggang ngayon, ganito pa rin ang ginagawa nila sa akin. Ano po ba ang ginawa ng Diyos nung nilabas niya ang Israelites out from Egypt? Ito po yung ginawa niya. He also brought them out with silver and gold. Alam niyo po, paglabas po ng mga Israelites sa Egypt, sobrang yaman po nila. May dala-dala silang silver and gold. Binigay po ng Diyos. And there was none feeble among His tribes. Alam niyo po ang meaning ng feeble? Feeble? Wala daw po. Ni isa man sa kanilang mahina. Gaano po katindi po yan? Sila po, out of bondage. Ilang years po bang bondage ang Israel sa mga Egypt? May idea po kayo? Ilang taon po? Ano po? 30? Maliit po yan. Call a friend. Pastor JB, ilang taon po? Ilang taon po? Ilang taon po? 400 years po. 400 years na bondage. Walang ginawa kundi pagsilbihan ng mga Ehipto. Ano naman ang ini-expect nyo mga kapatid? Sila ba yung malalakas? Hindi na kaya-kain nyo na masasarap. Pero paglabas po ng Egypt, ang sabi po dito, paglabas nila with silver and with gold, and none feeble among them. Wala daw isa man sa kanila na mahina. Lahat malakas. Ganun ang ginawa ng Diyos sa kanila. Moving on, tingnan mo natin. Nasaan na po ako? Egypt was glad when they departed, for the fear of them had fallen upon them. Verse 38. 38 na po ba? Ayun. Pakibasa po. 39, napakaganda. Very sweet. Pause po ako doon. Nasusundan? Sabi po, nung labas na po sila sa Egypt, anong ginawa po ng Diyos? He spread a cloud for covering. Tapos sa umaga naman, sa gabi, and fire to give light in the night. Grabe, hindi ba kayo kinikilabutan? Para po itong mga Israelites nung lumabas na po sa Egypt, para hindi po sila matustas sa sikat ng araw. Ano pong sumusunod sa kanila? Clouds, kapatid. Napakasarap. Sino na po yung lumabas sa bahay, tapos ang tindi ng init, pero nung lumabas ka, napatungan ka, nalimliman ka ng ulap. Di ba napakasarap? Ganun po ang ginawa ng Diyos sa kanila. Ayaw niyang matusta sila.
So may sumusunod po sa araw, may sumusunod pong ulap sa kanila para hindi po maarawan. Kaya spoiled naman, ano? Parang isinusunod ng Diyos yung umbrella sa kanila. Ganun kayo sa mga anak nyo, di ba? Ayaw natin silang maarawan. Hindi sa umaga, kundi sa tanghali. Sinusunod mo yung payong. Ganun po ang Diyos. Sa gabi naman, anong ginawa ng Diyos? Ang fire naman po, mga kapatid, ang sumusunod sa kanila. Para saan? Para makita nila yung danadaanan nila at para hindi sila makaramdam ng lamig sa gabi. Wow. Grabe, no? Fire by day, ay maliktad. Clouds by day and fire by night. Ito po hindi po sci-fi itong pinapag-uusapan natin. Ito po isang katotohanan. Dala ng pagsinta at pag-ibig ng Diyos sa mga kanyang Israelites, sa kanyang bayan, para hindi sila mahirapan. Cloud by day, fire by night ang sumusunod po sa kanila. Ano pa po ang ginawa po ng Diyos sa kanila? The people asked and He brought quail and satisfied them with the bread of heaven. Ang pagkain po ng mga Israelites, alam niyo po kung ano? Tinapay galing sa langit. Nagbabagsakan lang ang tinapay. Nag-complain sila mga kapatid, gusto namin ng karne. Anong binigay ng Diyos? Pugo. Alam niyo po napakaganda pag binasa niyo nung binigay ng Diyos ang pugo. Alam niyo po kung bakit? Napakaganda. Nabasa niyo na po ba yun? Nakakita na ba kayo ng pugong lumilipad? Ano po? Hindi, based sa observation niyo po, wala pong mali, walang tama. Base sa nakikita niyo na po ba ang isang pugong lumilipad? Ano po? Bakit hindi niyo alam? Itlog ng pugo lang ang alam niyo? Sa akin po, hindi pa ako nakakita ng pugong lumilipad. Nag-i-sneak lang po yung mga yun. Lumalakad. Pero kung titignan nyo, babasahin nyo po mga kapatid, kung paano binigay ng Diyos ang mga pugong ito. He caused them to fly. Nung dumating na po mga kapatid, doon, alam nyo, napakaganda. The Lord is, hindi ko makakita. Hindi mo masusukat ang kabutihan ng Diyos. Nung pinadala niya po ang pugo, alam niyo po, lumilipad sila. Lumilipad sila kung saan? Below the waist. Pag binasa niyo po, below the waist talaga. Upang ang Israel, alam niyo po bakit? Upang yung mga osteoarthritis, hindi na po yuyuko. Pupulutin na lang na gano'n, no? Ang buti ng Panginoon. Basahin niyo po, sa background niya, sila po ay lumilipad, mga kapatid. Hindi na kailangang pulutin. Sila po ay ginagano na lang. Pero sa kabila ng lahat yun, nagko-complain pa rin sila. Hindi malaman ang gusto sa buhay. Imagine nyo po, mga kapatid, hindi na nila po problemahin yung kakainin. Bread from heaven. Gusto namin ng meat, Lord. Sige, meat meron. Ano pa po ang ginawa ng Diyos? He opened the rock and water gushed out. It ran into the dry places, a river. For he remembered his holy promise and Abraham, his servant. Sabi ko nga sa inyo, inalala ng Diyos. Ano po? Pangako ng Diyos kay Abraham. Ngayon, kung wala pa kayo kay Jesus Christ, ano naman ang aalalahanin niya sa inyo? Pero tingnan niyo mo, no? He brought out his people. Okay na po ako doon. Yung lumabas po, nakita niyo po yung documentary kung saan yung hinati ng Diyos yung rocks? May split rocks na kung saan lumabas po yung tubig. Ngayon po, open na po sa Saudi yon. Pasyalan na po isa. Ginawang pasyalan na po. The split rock. Doon po mga kapatid, doon po lumabas, hindi mo maintindihan kung paano lalabas ang tubig. Ganito po yung bundok, may rocks po sa gitna, tapos may split, doon po umaapaw yung tubig. I-search nyo po mga kapatid. Ngayon pasyalan na siya. Ganun ang ginawa ng Diyos sa kanila. Nagreklamo ng makakain, umulan ng pagkain. Nagreklamo ng meat, may meat. Nagreklamo ng tubig, may tubig. At every battle, ang Diyos ang nakikipaglaban. Sa lahat ng ginagawa nila, ang Diyos ang nag-guide sa kanila. Pero dumating sa point, ito yung nakakalungkot. Grabe, dumating sa point na sa kabila ng ginawa ng Diyos sa kanila,
Andyan pa kayo? This is a heartbreaking story. Sa kabila ng ginawa ng Diyos sa kanilang mga kapatid, sabi nila, we want a king. Ayaw namin sa Diyos. It's as if they're saying, ayaw naming pangunahan kami ng Diyos. Gusto namin ng hari. Kaya sabi ng Diyos, heed their voice, Samuel. Sapagkat hindi ikaw yung nire-reject nila. Ako ang nire-reject nila. Oh, gaano kasakit yun sa Diyos. Story of our lives. Story of our lives. Sa dami ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, may mga pagkakataon, gugustuhin mong talikuran ng Diyos sa buhay mo. The story of our lives. Sino na pong nanggawa nun? Ang dami ng ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pero kung nandun kayo sa mode kung saan, ako muna, Lord, ang sinusunod nyo, gusto nyo at hindi ang gusto ng Diyos. Gaano kasakit yon? Para sa akin, it's a grievous act. It's more than adultery. Ang Diyos, grabe. Niyakap sila ng Diyos ng sobra. Every murmuring, yung po kanilang paghinaing, complain, andyan ang Diyos lagi sa kanila para patunayan niya that He is so close to them. That He loves them. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ayaw namin ng ganito. Gusto namin ng isang hari. Sipin mo, kasama mo, Lord of Lords and Kings of Kings. Dinetrone mo, gusto ko isang king lang. Ayun, anong nangyari? Naging aring king sila. Tingnan mo natin. Anong nangyari, mga kapatid? So, mahalaga po mapag-usapan ito, no? Sana hindi ito yung manatili. Ayokong ang manatili ay yung point number 1 at point number 2. Ang gusto kong manatili sa inyo, yung point number 3 at point number 4 natin. May time pa ba? May time pa, no? Okay lang, may time pa tayo, no? Ako po, nung inaaral ko po kagabi, nung sinusulat ko po, sabi ko, nakakahiya yata. Baka 20 minutes tapos na. Hindi pala, no? Naka 35 minutes na po ako. Sige, tingnan natin. Pag-usapan natin a very, very serious issue. A very, very serious issue talaga. Especially mga kapatid, sa mga anak natin. Ayaw ko na magkaroon tayo, na magkaroon sila, ma-develop sa kanila itong pag-uugaling ito sapagkat ito yung magpapahamak sa kanila. Sige, number 1 point. Pwede po ba sa number 1 point ko po? Pakibasa po. Root of ungratefulness. Ano po yung ungratefulness? Yung hindi ka po marunong magpasalamat sa iyong puso. Yung pong malamang self-contentment sa iyong puso. Sa kabila ng ginawa ng Diyos sa kanila, na sana'y pagmulan ng isang pusong nagpapasalamat at patuloy nagsusumigaw, Panginoon, salamat. Ano po ang nabuo? Isang pusong hindi marunong makontento. Isang pusong hindi marunong magpasalamat. Ano po ang dahilan? Mababasa po natin sa last verses po ng ating binasa. Bakit po? Nagsimula po silang tumingin sa kanila pong kapaligiran. Nakita po nila, may hari na po ang ibang bansa. Kaya sabi po nila, give us a king like the other nations. Ungratefulness begins. Sana po maalala nyo ito. Ungratefulness begins. It starts when you start comparing yourself to others. Ano po, huwag dumating yung ganun. Kasi pag nagsimula yun, ipapahamak po kayo. Ipapahamak po kayo. Pag namuuna po yung pusong hindi marunong magpasalamat sa Diyos at hindi marunong makontento sa ginagawa at pagpapala ng Diyos sa inyo, sinisigurado ko po, mapapahamak kayo. Mag-iiba po ang lahat sa inyo. Andyan pa po ba kayo? Alam ko po, hindi binibigay ng Diyos ito, hindi ipinaparemind sa ito ng Diyos dahil pag gusto kayong pagalitan. Hindi po mga kapatid, gusto niyang makita ninyo, ma-assess ninyo ang inyong mga sarili. Kung meron man ito na ngayon, ito dapat ay ma-cure na. Sapagkat hindi kayo dadalhin sa magandang kalalagayan. Kung meron kayong nabuo, meron ng nabuong hindi marunong magpasalamat na puso sa inyo. Patingin nga na po ng isang puso, isang mukha na marunong nang magpasalamat sa ginagawa ng Diyos. Yung lahat po na nakasimangot, yun yung mga hindi marunong pang magpasalamat sa Diyos. Bakit? Nandito ka nga, malakas ka. Punta ka sa ospital, ang daming hindi bumabangon. Ngayon, puro ka problema. Nakikita sa mukha mo, malungkot ka. Bakit? Di mo pwedeng pasalamatan ng Diyos. Sabi nga ng isang pastor, may 10% kang pain sa body mo.
Wala ka ng ibang hindi ginawa kundi magsusumigaw, ang sakit, 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 sakit. Lord, bakit? 10% lang yon. Pinasalamatan mo ba ang Diyos sa 90% na maayos ang katawan mo? Hindi. Kasi nakafocus ka sa 10%. Kapatid, napakarami natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hindi mo mapasalamatan ng Diyos. Bakit? Nakafocus ko lang doon sa napakatiting na problema sa buhay mo. Paano naman yung 90% na napakaganda naman ng ginagawa ng Diyos? Pinasalamatan mo na ba? Patingin nga ulit na marunong na magpasalamat sa Diyos na mukha. Sige po. Tingnan natin. Sabi ko nga po sa inyo, ungratefulness develops when you start comparing yourself to others. Sabi ng mga Israelites, bigyan mo kami ng sanghari. Para saan? Para kagaya na kami ng ibang bansang may hari. Ang saklap ano? Ang saklap. All this time, ang Diyos ang naglilid sa kanila. All this time, ang Diyos ang nakikipaglaban sa kanila. Ang Diyos ang nagpo-provide sa kanila. Ang Diyos, mga kapatid, ang siyang tumutugon sa lahat ng kanilang mga hinanaing. Pero sa kabila ng yon, ang nabuo, Lord, ayaw namin. Gusto namin kagaya nila. Saklap ano? Alam niyo po, nakakatakot ito. One time po, nag-uusap po yung aking mga anak. May kausap po ng aking anak. Nababanggit po yung salitang, oh, they're so lucky. Ano yun? Yung accent pa na gano'n? Oh, they're so lucky. Yung may gano'n. Yung bang, sabihin lang nila, magiging, that kind of thingy, mga gano'n. Sabi po nila, paulit-ulit na nagwawangwang sa tenga ko, oh, they're so lucky. May pinapanood po sila. Kinausap ko po yung anak ko. Anak, huwag mo nang sasabihin yung salitang yun. Ano? That is from the devil. Yung salitang unlucky, that is from the devil. Kasi yun po ang pasimula ng paglilikha niya sa puso mo ng isang pusong hindi marunong magpasalamat. Pag nabuo niya yon sa puso mo, dadalhin ka niya sa gusto niyang dalhin pagdadalhan sa'yo kung saan ka niya masisira. Kinausap ko siya, huwag mo nang sasabihin yon. At hindi ko lang kinausap, pinag-pray ko po siya. Sabi ko, Lord, tanggalin niyo po yung salitang yon. Hindi maganda. Sa tingin niyo po, mga kapatid, meron bang nagsabi ng ganito? In essence, parang sinasabi sa Tagalog, uy, ang swerte naman nila. Pag sinasabi po ba natin yon, meron pong positive emotion na nabubuo sa'yo? Hindi. Natutuwa ba kayo pagka sinasabi niyo, ay, ang swerte naman nila? Nakakita na ba kayo ng ganon? Pumapalakpak, ang swerte nila. Hindi, kapatid. Negative emotion ng bunga. May kasamang lungkot at inggit. Kaya mo sinasabi yon. Kaya sabi ko sa anak ko, huwag mo nang uulitin yun. Huwag mo nang sasabihin yun. Hindi ka ba natutuwa? May Jesus Christ ka sa buhay mo. Hindi ka ba natutuwa? May nanay kang napakaganda. Wala yung asawa ko. Nasa yung asawa ko. Amen. Hindi ka ba ako matutuwa kung makain ka? Madalas po pag may nakita po kaming street children, tatawagin namin po sila. Bakit sabi mo noon? Bakit sabi mo unlucky ka? Tingnan mo sila, wala silang bahay. Mga kapatid, sana po ito, makita nyo, manotice ninyo. Hindi po biro-biro. Huwag niyong hahayaan na mabuo sa mga anak ninyo yung salitang unlucky. Di po nga yung sharing maalala ko lang yung sharing ni Pastor JB sa isang PM. Yung mga teenagers na nadidepress. Napakarami ngayong teenager na nadidepress kasi bakit? Walang inner satisfaction. Kasi bakit? Puro expose po mga kapatid sa social media. Kaya lahat nakikita, mga dalaga ganito, kabataan nakikita ganito. Nabubuo tuloy yung puso nila. Sana ganito rin ako, sana ganun din ako, sana, puro sana na lang. Hanggang saan, mga kapatid? Aabot sa depression. At ang worst po nun, yung pong kinukuha na nilang sarili nilang buhay. Kasi bakit? Sila po'y lulong na sa depression. Sa tingin niyo po ba, ay small issue po yon? Ang magpakamatay ang anak, kapatid, small issue po ba yon? Hindi siguro? Hindi siguro. Kaya po mga kapatid, if you notice this, please pray for them. At kung na-notice mo rin ito sa sarili mo, please pray for yourself.
Amen? Andyan pa po kayo? Nagde-develop ang gratefulness pag nagsimula po kayong mag-compare sa inyong sarili sa iba. Ba't po kayo luwat? Ba't po kayo tahimik? Nagawa na po ba natin yon? Kaya po, alam niyo po, si Satan, napasok na po yung platform kung saan ang easy. A very easy platform para po sirain niya ang bawat isa sa atin. Ano po yon? Social media. Social media. Please give me time. No, okay lang po ba mag-extend ako? Please give me time. Nakikisuyo ako. Total, umuulan naman. Baka maulanan tayo pag lumabas tayo. Dito muna tayo. Alam niyo po, madaya po ang social media. The picture speaks a different story. May kakilala ako, lulong. May kakilala po ako. Talaga namang, sila po ay baon financially. Alam ko yun kasi bakit? Hindi ko po itataas ang aking sarili. Alam ko yun. Nakakausap ko siya. Baon siya financially. Pero nagkaroon ng pagkakataon. May nanlibre sa kanya. Pumunta sila sa isang magarang restaurant. Doon sa restaurant, may bar. Doon sa may bar, mga kaalak na gano'n, naka-display. So nandun siya. Nakapormang ganyan. Pinicturean siya. Pinost niya ngayon sa FB. Nakita ngayon yung may mga atraso siya sa kanya. Alam niyo po sabi? Napakaganda ng buhay nito. Hindi man magawa yung responsibilidad sa amin. Na-create po ng hindi totoong picture. Akala nila mayaman na siya. Hindi alam, baon sa utang. Hindi alam, nakikipag-picture lang. The picture speaks a different story. Tapos yun ang pinapatulan po natin. Pag nakita mo si ganito, sayang. Sana ganito na rin ako. Hindi mo naman alam. You never know the other side of the story. Hindi mo alam, kapatid. Pero napaka-easy na lang kay Satan. I-feed tayo ng mga ganon para pag nakita mo, sana all. Pagka naghari na yun sa'yo, malungkot ka na, kapatid. Ang sarap, kahit fried chicken na napakasarap. Ang kinakain mo, hindi mo na ma-appreciate. Kasi ang nagwawangwang sa tenga mo at umiikot sa ulo mo, yung nakita mong picture na napakaganda, nandun sila, sana all. Hindi po ito simpleng issue, mga kapatid. Hindi siya. Kaya po yung mga anak ko, by God's grace, sa tulong ng Panginoon, madalas pagka nanonood sila, anak, pinapanood mo? Hindi nila alam, nandun din ako minsan sa likod ng bintana, tinitignan ko, pinapanood nila. Pero pinaka-the best po dito talaga, ipag-pray natin ang ating mga sarili. Ipag-pray natin ang ating mga anak. Okay po? So point number 1, the root of ungratefulness. Pangalawa po, ayoko naman ito yung manatili sa inyo. Pangalawa po, danger of having an ungrateful heart. Ano po yung danger? It affects your faith in God. Dati, lahat ng pananampalataya mo, ang pangarap ko, ibibigay yan ng Diyos. Ang desire ng puso ko, ang Diyos ang magdadala sa akin yan. Everything, it's about your faith to God. Pero nung nakita mo, mga kapatid, yung mga nangyayari sa mga tao na nasa paligid mo at sa social media, na wala namang Diyos. Pero ganun yung talagang, akala mo napakaganda yung kalagayan nila. Ano po nangyari? It affects your faith to God. Ay, okay naman, kahit wala ang Diyos pala. Makakarating naman pala tayo sa ganun. Hindi po maganda. Pangalawa po, it affects your character. Kasi po bakit, mga kapatid? Instead na tayo po umaasa sa Diyos, ang gagawin mo ngayon yan, ikaw na ang kikilos. Para po kung ano yung kalagayan ng mga nakita mo, marating ko rin yan. Ikaw na po ang kikilos. Pag ikaw na po ang kikilos, pressure will start. If pressure will start, your character will be, ano po mangyayari? Maapektuhan. Pangatlo po na pwedeng mangyari, kapag ka nabuo na yung ungratefulness sa puso natin, is that it leads you away from the plan of God. Amen. Alam niyo po ba, in Genesis, meron namang ibibigay ang Diyos na hari. Someone who will rule over them. Genesis 9 yata yun, verse 4. Someone
will rule over them. Pero manggagaling po yon saan? Sa linya po ng, ano pong tribes? Judah. Pero sino po ang ibinigay ng Diyos? Sa linya po ni Benjamin. So, ang layo, kapatid. Dahil nga sa kanila pong decision, ano pong nangyari? Napalayo po sila sa plano ng Diyos. So, sana po, ito po. Ito po yung aking, sabi ko nga kay Erwin, nung kami po ay nag-sharean, isa lang ang takot ko sa buhay. Kaya nyo bang i-recall kung ano yung kinakatakutan nyo sa buhay? Multo? Ipis? Ang asawa ko, talaga namang asawa ko, ipis. Magugunaw. Maghihiwalay ang espiritu sa laman niya pag nakakita siya ng ipis. Yung ang kinakangamba ko, pag hawak niya po yung baby namin at nakakita siya ng ipis, baka maibato niya yung anak ko. Ano pong kinakatakot niyo sa buhay? Sa akin po, isa lang ang kinakatakutan ko. Alam niyo kung ano yun? Ang hindi mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay ko at ang mangyari yung kalooban ko. Mahirap yun. Mahirap po yun. Okay? So balik po tayo, mga kapatid. It leads you away from the plan of God. Kapag meron na pong nabuong ungratefulness sa puso ninyo, it leads you away from the plan of God. Ito po yung pinakamatindi. It will make you depressed and easily destroyed. At ito na po yung nakikita natin sa young generation ng mundong ito. Marami na po nagpapakamatay. Bakit? Depressed sila. Bakit? Merong inner problem na kung saan hindi na satisfy yung kanilang mga puso. Di ba napakadali na kay Satan na sirayan ng young generation? Tama ba? Social media, pag pinagmasdan mo ang social media, grabe. Mapapasana all ka talaga. Minsan. Kaya ako, by God's grace, ang pinitignan ko na lang ay mga big bike. Joke lang po. Yun ang tinitignan ko sa social media. Yung mga buhay na may buhay, wala na akong pakialam sa buhay na may buhay. Ako po, masaya na po ako sa aking pamilya. Sana po ay ma-appreciate nyo po yung buhay. Sino po nakaka-appreciate ng buhay? Sana po ma-appreciate nyo po ang buhay. May Diyos ka, may pamilya tayo, may mga anak tayo. It's enough for us to celebrate. No? Okay na? So danger. Pangalawa, danger of having an ungrateful heart. Pangatlo, 4 lang po ako. Tapos na po tayo. Aabot po ako. Okay, magala. Aabot po ako sa 11 o'clock. Sige, tingnan natin. Pangatlo, the compassion and care of God. Tingnan niyo po, ano? Pwede ko bang basahin? 1 Samuel. 1 Samuel 8 and 9. 8 verse 9. 8 verse 9. Kahit yun lang. Basahin natin. Okay lang? Basahin natin. Ang Israelites po ay talaga namang, hindi ko nga alam kung ano yung tono, ano po yung damdamin ng mga Israelites. Nung sila po ay humihingi ng hari, sila ba'y galit? Sila ba'y nakikiusap? Na bigyan mo kami ng hari. Pero sabi po ng Panginoon kay Samuel, now therefore heed their voice. However, pakibasa po, you shall. Tingnan niyo po yung word na solemnly. Tayo po, pagka ganun, nireject ka. Ano po sasabihin nyo? Tingnan lang natin. Tingnan natin. Ganun, ano? Mataas ka eh, siyempre. Yung bang lahat ikaw gumagawa, ginagawa mo ito sa kanya, lahat ay talagang pinoprovide. Lahat, wala kang ginawa, kundi kabutihan niya, tapos nireject ka? Sa tao yon, ano po sasabihin nyo? Ano pong magiging tono ng boses nyo? Tignan lang natin kung wala na ako sa'yo. Tignan natin kung saan kahantong. Tignan natin kung hanggang saan ang kalakasan mo. Tignan natin kung hanggang saan ang karunungan mo. Tignan natin ang galing mo. Ganun tayo eh. Pero sa Diyos, alam po yung sabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, heed their voice, sabi ni Samuel, ng Diyos kay Samuel. And solemnly warn them. What a God we have. Sabi ng Diyos kay Samuel, pakinggan mo sila. Decency, formal, with yung bang maayos mong sabihin sa kanila, Samuel.
Ano po gusto sabihin ng Diyos? Kapatid, kung sa atin talaga namang, talaga naman, ginawa ko na lahat sa'yo. Tapos ganito mo, gagawin mo sa akin? Ay, gano'n katapat ka? Pero sa Diyos, huwag kang magdi-display ng ganyan, Samuel. Parang huwag mong ipapakita yung galit mo. Compose ka, Samuel. Solemnly warn them. Bakit po ganon? Dahil nakikita po natin the compassion and care of God to His people. Ganon din sa bawat isa sa atin. Pwede na tayong talaga na, sabi ko na kasi, huwag yun ang gagawin mo. Duguan na nga yung anak mo. Minsan, duguan na yung anak mo dahil nga ganito. Yeah, sabi ko sa'yo. Pero sa Diyos, hindi mo. The compassion and care of God. Genuine compassion and care of God. Number 4 na po tayo. Sorry po. Number 4 na po ako. Skip na po natin. God's goodness and faithfulness will always be higher than our imperfection. Salamat, ano? Praise God ba to? Yung the God's goodness and faithfulness, lagi yung mas mataas kaysa sa ating mga imperfection. Alam niyo po kung bakit? Nag-ask sila for a king. Pumili sila. Napili si Saul. At alam niyo po ang ginawa ni Saul sa mga Israelites? Dala ng mistakes nila? Alam niyo po? People were scattered during the time of Saul. People were afraid. People were depressed. Saul brought trouble into the land of Israel. Magkakagulo-gulo na. Alam niyo po ang meaning ng Saul? Ang ganda, no? Every meaning, every word may meaning. Nung gusto nila mga kapatid, gusto namin ng hari, binigay si Saul. Alam niyo po ang meaning, spiritual meaning ng Saul? The will of man. Galing, ano? Ang ibinigay ng Diyos, yung kalooban ng tao. Saul. At ano pong nangyari? Ang tao po nasusunod, ang tao po punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba, stress ang tao, depress ang tao, nagkaroon ng trouble in the land of Israel dahil nga kay Saul. Pinili nila si Saul. It's their mistakes. Pero eto po, sabi ko nga sa inyo, yung imperfection ng Israel, grabe lang po yung kataas-taasang katapatan ng Diyos sa buhay nila. They choose Saul, but God prepared David for them. Napakabuti ng Diyos. Amen? Alam niyo po si David? Yun ang hindi ko na-search. Ano po meaning ng David? God prepared David for them. At si David po, mga kapatid, gustong maranasan muli ng Israel ang pagtatagumpay. Binigay niya si David, siya ang nag-lead para magtagumpay muli. Gustong ibalik ng Diyos ang Israelites into yung relationship kung saan maibalik niya na may relasyon muli ang Israel sa Diyos. Si David po, dahil si David, he has a heart for God. Imagine nyo, sa mistakes nila, ang Diyos naman, nag-prepare ng new beginning para sa kanila, sa katauhan ni David. Madalas tinatanong ko ang Diyos. Ewan ko kung tinatanong niyo din po yun. Ngayon, nasagot na po ako. Lord, sa mga mistakes na nagawa namin, ano pong ginagawa niyo? Inaayos niyo po ba? Tanong niyo. Tinanong niyo na ba yan? What if nagkaroon tayo mistakes sa buhay natin? Ano kaya ang gagawin ng Diyos sa atin? Aayusin niya kaya yung mistake na yon? Tingin niyo. Ang Diyos ay promise keeper, mistake fixer. Hindi naman siguro, wala akong mababasa na ang Diyos, yung mistakes mo, aayusin niya. But God has a better plan for you. Alam niyo po ang ano? At yun ang naranasan ng buhay natin, the story of our lives. Kadaming kamalian na ginawa ng buhay natin. Hindi inayos ng Diyos yon. Anong ginawa ng Diyos? He gave us a new beginning. Amen? Binigyan tayo ng isang fresh na panimula. At yun ang kwento ng buhay natin. Sabi ko nga, kung yung kamalian lang sa buhay na nagawa natin, ang dami po, hindi na mabilang.
Inayos ba ng Diyos yun? Sa akin, buhay? Hindi po. Binigyan niya po ako ng bagong pasimula. Kaya po yung point natin, sabi doon, God's goodness and faithfulness will always be higher than our imperfection. Amen? Tingnan po natin. Last na po ako. Reflection and conclusion. Okay? Tapos na tayo. Nabitnaw na rin, alas 11. Sige, reflection po natin. There is no number of works that can change God's character. Amen? May mga mode po tayo. May time na nagdududa mode ka, angry mode, murmuring mode. Pero lahat ng mode na yan, hindi niya kayang palitan, baguhin ang karakter ng Diyos. Amen? Amen? Yung conclusion po natin. Pakibasa po yung conclusion. Pwede ba? Kasi alin ba? Pwede ba makisuyo? Tapos na po tayo. Gising-gising. Tapos na tayo. Pwede nang gumising. Pwede ba makisuyo? Can you write this down somewhere? Pwede naman kaya picturean nyo? Tapos, pag nandyan na po sa inyo, maaari po ba? Kasi po, nung pinapasulat po sa akin ng Lord ito, alam niyo po, napaka-powerful po nito. Okay? Maaari po ba yung sinulat nyong yan, or yung kinip nyo na yan, forget about your past mistakes and failures, go back to God. He has prepared a new beginning for you. Maaari po ba? Kung may ipapasok ang Diyos na pangalan sa inyo, andyan pa kayo? Makibahagi tayo, ano? Makibahagi tayo sa pagnanais ng Diyos na maibalik na ang kanyang mga mahal sa kanyang presensya. Maaari nyo bang isend sa kanila yon? Kung may ilagay ang Diyos na pangalan sa inyo, na hirap bumalik sa Panginoon. Pero alam natin kailangan niya ang Panginoon. Pwede nyo bang isend sa kanya yan? Pwede po ba? Isend nyo po sa kanya. Makipag-participate po tayo. Saan? Sa puso ng Diyos na na maibalik niya ang kanyang mga mahal sa kanyang presensya. Pakisend po, no? Okay lang? Forget about your past mistakes and failures. Go back to God. Bakit? He has prepared a David for you. A new beginning for you. Amen? Purihin po ang Lord. May natutunan po ba tayo? Saan po? Saan pong banda? Alam na po natin, the root of ungratefulness. Pag nagtuloy-tuloy po yan, ipapahamak po kayo yan. Pero salamat naman, kapatid, dahil hindi yun ang gustong ipaabot sa bawat isa sa atin ng Diyos. Ang gustong ipaabot sa atin ng Diyos, yung kanyang pagsinta sa inyo, hindi nagbabago. Na yung ating imperfection, mga kapatid, God will always be perfect and faithful and good sa buhay natin, sa kabila ng mga imperfection na yun. Sorry po. Amen po? Go back to God. Go back to God, mga kapatid. Meron tayong bagong panimula mula sa Kanya. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay magpuri lamang kahit sandali lang. Na let's just allow our spirit to unite with the Spirit of God. Na ma-feed yung spirit natin through worship. Alam niyo po, mga kapatid, when King Saul was troubled, sino po nakabasa nun? When King Saul was troubled in his spirit, alam niyo po ang pinahanap nila? Ang pinahanap po nila, musician. Sa tingin niyo po, wala pong ginagawa? Sa tingin niyo po, wala pong power? If we come together and worship the Lord, nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo. Ito po yung laban talaga. In the Spirit. And we can win this spiritual battle by worshiping the Lord. By uniting with the Lord in spirit and in truth. Sige po, tayo po ay magpuri sa Diyos. Namnamin lang natin yung sinasabi, the lyrics of the song. Napakaganda po. Napakaganda.
It speaks truths about us. May the Lord touch our hearts today sa pamamagitan ng mga awitin na ito. Sige po. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking awitin. Sige, sama-sama tayo mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Let's just worship the Lord. Ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Tila ka, Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Pwede ba nating awitin sa simula, mga kapatid? Let's just meditate into the lyrics. Napakaganda ng sinasabi ng kanta. It speaks about our lives. Pwede ba nating kantahin simula sa simula? Come on, mga kapatid. Awitin natin ang katotohanan sa ating buhay, kung gaano katapat ang Diyos sa atin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan.
sa puso ko damdamin. Katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh, dakila ka, oh Diyos. Amen, amen. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Amen, Lord. Hallelujah. Oh, praise your name, Lord Jesus. God, salamat po. Salamat po sa mga salita niyo sa umagang ito. We believe, oh God, hindi niyo inahayag ito nang wala lang. Alam ko po, Panginoon, hinayag niyo itong mga bagay na ito dahil mahalaga kami sa inyo. At salamat, Lord, dahil sa pasimula ng aming pong pinag-usapan ngayong araw na ito, oh God, nalaman namin, Panginoon, ang pulot dulo ng isang pusong hindi marunong mapagpasalamat. O Diyos, hayaan mo, God, ng aming mga matay maibaling na lamang sa kabutihan nyo, sa katapatan nyo, sa inyong mga ginagawa, Panginoon, sa laman ng isip nyo patungkol sa amin, upang ang puso namin, O Diyos, ay mapuno ng pasasalamat para sa inyo, Panginoon. O God, hindi po namin kayang baguhin ang aming mga puso, pero kung Panginoon may nabuo na po na hindi marunong magpasalamat sa aming puso, here we are, O God, opening our hearts to you. Hayaan mong imahi po ito at mabago, O God. Baguhin niyo ang aming mga puso, O God. Ito sa inyo lamang, Panginoon. Ito'y makakapangyari lamang, O God, sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Hindi po namin kayang baguhin ang aming puso, O Diyos. So kung meron po kayong nakikita sa aming mga puso sa mga oras na ito, binubuksan po namin ito sa inyo at inaalaw ka naming baguhin ito. Salamat ng marami at nakita rin po namin na sa kabila ng napakarami namin pagkakamali at pagkukulang sa buhay namin, nananatili kang Diyos na tapat sa aming buhay. At salamat, O Diyos, minsan pa, O God, inayag mo kung sino ka, ang totoo mong karakter sa bawat isa sa amin. Na Panginoon, yung katapatan mo higit na lalong mas mataas kaysa sa sino man sa amin. Sa anumang gawa na merong sa mundong ito, higit pa rin mas mataas. O Diyos, ang inyo pong katapatan sa buhay namin. Kaya mo, O God, na ang kabutihan mo ang siyang magudyok sa amin at magdala sa amin sa mas malalim na pakikipagrelasyon sa inyo. O God, I'm just praying, Father God, na makalimutan na namin, O Diyos, itong mga pagkukulang. Makalimutan namin itong mga pagkakamali sa buhay namin. At matanggap namin itong sinasabi ninyo na new beginning in our lives. Makapagsimula kami ng tama sa panginingin po ninyo. Salamat po. I'm just praying, Lord God, sa bawat isa sa amin, especially, Panginoon, sa young generation. Praying, O God, nalikhaan mo kami ng isang puso
na patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. And we have seen, O God, and witnessed na hanggang matapos itong buhay na ito, mananatili kang tapat sa buhay namin. Lord, po pwede mong iwan ng Israel. Po pwede mong maghanap ka na ng ibang bayan. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil sa ginawa nila sa inyo, they have rejected you to the uttermost of God. Isang dahilan sana, Panginoon, para magalit ka sa kanila. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa nila, O Diyos, nanatili kang tapat sa kanila. At salamat, may nasasalaminan kami. Na sa mga pagkakataon, O God, na hindi kami tama. Na sa mga pagkakataon, Panginoon, hindi kami perfect. Na sa pagkakataon, Panginoon, punong-puno kami ng pagdududa. Na sa mga pagkakataon, O God, na may kakaspangan ng aming buhay. Panginoon, nananatili ka pa rin tapat sa aming buhay. Salamat po. O Diyos, salamat. Na sa kabila ng lahat ng aming pagkukulang, lagi kang sapat sa buhay namin. At ito po sana talaga sa buhay namin ang pasimula ng isang pusong patuloy na susumigaw ng pasasalamat sa inyo. Dahil may isang Diyos na kailanman na hindi na kami iiwan sa aming buhay na ito. Purihin ka sa aming pong buhay. Lord, we are just entrusting ang aming pong mga anak, ang aming pong mga sarili. Lord, panghawakan mo ang aming isipan at ang aming mga puso. And by the power of God, and by the power of the Word of God, and the power of the breath of God, to crush Satan's word, inire-release ko ito over our lives. Hindi ko man pinagtatagumpay anuman ang laban, anuman ang gawa at plano ni Satan sa inyong buhay. From the power of God, hindi siya magtatagumpay sa buhay ninyo. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Salamat po. Salamat po, O Diyos. That in this life, Lord, naghihintay na lamang po kami ng muli mong pagbabalik upang malasap namin ang totoong tagumpay ng buhay na ito kasama ka. Purihin ka. Now raise up your hands, my dear brethren. May the love of God who never fails. May the grace of the Lord Jesus Christ. And may the communion of the Holy Spirit that lead us into the very will and plan of God be with you now and forever. In Jesus' name,